Yo! For today's video guys, so ituturo ko sa inyo kasi maraming nagtatanong, lalong-lalo na sa grupo ng electrician. Lalong-lalo na sa mga baguhan. Ang video ito is para lang sa mga baguhan. Kung magtatanong ka sa akin, sasagutin kita ng tama based on my experience, sa aking kaalaman. So nagtatanong sila kung gaano ba raw kahaba yung clearance ng wire o yung ilalabas natin dito sa junction box, splicing box sa mga ilaw, lalong-lalo sa mga ilaw, kung gaano kahaba yung wire dapat, kasi may ibang company mahigpit sila. So for me, depende naman sa pinapatupad sa inyo ng inyong engineer or sa inyong foreman, sa inyong contractor, yun ang dapat sundin natin. Kasi sa amin, na isang dangkal yan, Gar, mula dito, isang dangkal yan, lalo paggawa pa lang ng flexible, doon pa lang meron tayong sinusundan na sukat. So sa amin 1 meter yung flexible hose. Okay, so ayan, isang dangkal mula doon para meron naman tayong clearance kung paano natin i-splice yung mga wire. Alright, 3.5 wire. Ayan. So ayan, kailangan din sa pag-i-splicing, sundan din natin yung naaayon sa plano. Gaya sa mga alternate na ilaw, kagaya nito, alternate ito eh. So may mga tagging yan, kailangan wag tayong mawala. Sa mga baguhan sundan natin yung mga tagging sa mga color coding, kasi mahirap magkamali sa pagwa-wiring o pag-splicing natin sa mga ilaw. Ayan po. Okay, so may natutunan tayo kahit papaano. Shout out sa mga baguhan at shout out na rin sa mga master electrician dyan. Hindi ko na kailangan ipapaliwanag sa inyo yan dahil alam nyo na yan. At kung meron man kayong nakitang hindi maganda dito sa aking gawa, alright, comment down below. So, ayan guys. Siguro naman depende rin yan sa mga engineer o architect kung ano yung gustong ipapatupad, ipapagawa sa inyo. So tayo bilang isang electrician, sinusunod lang natin kung ano ang pwedeng gawin. Kung ano ang nasa plano, yun ang dapat nating ginagawa. Alright ba? Ayos ba tayo dyan, mga gar? Alright.